Natin tong video na to, bali kumuha tayo ng isang portion doon sa hearing nila dahil 8 hours po itong nila hearing, kaya medyo matagal 'yun. Kumuha tayo ng mga importanteng portion doon. Huwag kayong mag-alala, hindi naman siya totally spliced video kasi isang buong isang buong episode kumbaga yung kinuha natin. Ayan, so umpisa na natin tong hearing. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong Pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Alam nyo, ang masasabi ko dito kasi kapag campaign, lahat yan ina-approach talaga ng politiko. Kasi iniiwasan ng politiko na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa tao kasi baka mamaya dun sila masilat. Maaring totoo yung sinasabi ni VP Sara na hindi niya kilala to. In-approach lang niya. Kumbaga, meron kasing makukulit kapag campaign. Hindi maiwasan ng politiko na na hindi sila kausapin kasi pag palagi nandiyan. 'Di ba? So in-approach lang niya siguro to si Madriaga. Ayun, napasama pa yung approach, napagbintangan pa na magkakilala sila, 'di ba? Hindi po totoo 'yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng Pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. 24 hours. Just go 24 hours. Sa isang resort, kasama ko po din ng mga PSG. Kaya Daig mo pa asawa. kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Ayos, kababata, boy. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention Eto na. Tignan nyo. Gina-guide nila si Madriaga. Nakalimutan yata ni Madriaga yung usapan of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan doon sa pinupunto nyo Yung pictures na daw. kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon? Actually, dapat, kung totoong galing to kay Madriaga, siya mismo magsasabi. Katunayan po, may mga picture po ako na gano'n. Confident ka. 'Di ba? Parang lutang kasi siya ngayon rito 'di ba? Mapapansin natin. We can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat please to project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Mariaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. Ano po ito, Ginoong Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Eto pakinggan nyo yung sasabihin niya kung ilang pangalan Tapos bilangin nyo kung ilang tao yun nandiyan dyan sa picture. Pakinggan yung mabuti. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami.
At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng ISIP. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Bakit nyo sinali kung di naman pala nagsasalita? Ang alam ko kasi, kapag ka meeting, dapat lahat yan nagbibigay ng mga nabivisualize nila para makatulong sa team. 'Di ba? Tama naman, 'di ba? Kasi kaya nga meeting tapos 4 lang kayo magkukwentuhan. Kalokohan yan. Nako, Madriaga. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Ayan ah. Ayan ah, sila na nagsabi, maraming mga tao. So, bilangin nyo kung ilang pangalan yung babanggitin ni Madriaga. we zoom into the names of those in the annexes, just so we can see. We ask the resource person to approach our big screen here so he can point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, Comsec. Tignan natin kung anong sasabihin ni Madriaga. Ito po si, nakalimutan ko na po yung pangalan, pero di taga rito. Diyos ko, unang pangalan nakalimutan na. Lang po siya sa Cubao. May-ari ng isang security agency, yung commander. Napaka-imposibleng hindi mo kilala yon. May-ari ng isang security agency. Napaka-imposible yun. Kasi kapag ka ganun, contact yun, di ba? Yun nga ang purpose kung bakit ka sumasama sa mga politiko para magkaroon ka ng contact. Tapos yun, may-ari ng security agency, di mo kilala. Isang malaking kalokohan yun. Pero nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Ito po. Akala ko ba nakalubog ka? 24/7 kasama mo si Inday Sara. 'Di ba? Kapag sinabi mong palagi mong kasama si Sara, lahat ng kausap niya kilala mo. Per ano yan, per chapter, sabihin na natin gano'n, per lunsod yan. May kakilala ka ron at kilala ka rin nun. Bakit napakasimple, hindi mo kilala? May-ari ng isang security agency, hindi mo kayang banggitin yung pangalan? Ito po si BP Sara. Yung next po, Isip Tondo. Si Tubera po sa Isip Pilipinas Basketball. Isip Tondo rin po siya. Yun nandun po sa Isip, mga military po sa Joint Special Operations Group. Si Suarez, Air Force. Dalawa na ha? Tapos si BP Sara, then si Tatlo. Attorney Ryan Kilala ng Office Apat. of the Ombudsman. At yung kanya pong may bahay, si 5. Rhea Kilala. 5 lang. Ito po. Yan. Tignan nyo, ilan yan? 'Di ba? Ilan yan? Tapos 5 lang yung pangalan babanggitin mo. 'Di ba? Please pull it a little down. Ito po si... A little down, a little down. House. Mga krongest man. Pakipalitan nga yung technical nyo dyan. Yung put a little down, put a little up yung ginawa. Si Essex Polintan, presidente po ng ISIP Pilipinas. Buong national president po namin. Ito po si Essex Polintan.
Oh, yun lang. Wala na. Yun lang. Paulit-ulit na yun. Okay na, okay. Tapos si Sino po yan? Essex Pulintan po. Lord Essex Pulintan. 4 na beses mong binanggit yung pangalan. Wala ka na ibang kilala. Yun lang. Okay na. Oh, sige, okay. Presidente po ng ISIP Pilipinas. Siya po yung presidente namin. At siya po si Attorney Ryan Kilala. Ulit-ulit. Si Anjo Bito ng ISIP Kainta. Ulit-ulit. Ito po, hindi ko po kilala kung Yun. Hindi mo kilala. Ano ba ito? Tumatama yung mic. mukhaan. Kasi marami po sila. Ito po sa ISIP Ladies. Sino? Nasaan po kayo dyan? Teka. Kinat na agad kasi hindi nakilala. Siya na yung tinanong kung nasaan siya dyan. Yung po naman sa red seat po. Nasa loob ng sasakyan. Akala ko nasa Red Sea. Kayo po yung nasa dulo. Opo, yun nasa naka-black po. Pakibaba po ng konti para ma-identify ni Mr. Madriaga. Si BP Sara po, si Rhea Kilala, si Attorney Ryan Kilala, si Tatlo. BP Sara po ulit. Yung nasa- Dalawang BP forehead. Sara. So isa, Diyos ko, mga ngamote tayo rito. video conference po ba yan? Opo, yung mga chief po, yung mga regional head po ng ISIP, tsaka yung iba-ibang... Bakit? Kapag sinabi mong regional head ng ISIP or isang organization, tapos part ka doon, napaka-imposibleng hindi mo kilala yan. 'Di ba? Kasi part ka ng group eh. You are within the group. 'Di ba? Ibig sabihin, isa ka sa pinagkakatiwalaan. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala iba. 'Di ba? Isipin nyo mabuti. Hindi natin siya binabash dahil dahil may personal tayong galit sa kanya or hindi nga natin siya kilala personally. Ngayon kilala na natin. Kung gaano siya kasinungaling, 'di ba? Kaya questionable talaga yung credibility na itong taong to kasi you are within the group. O sabihin natin part of the group talaga. Sabihin na natin ganon. Tapos hindi mo kilala yung mga member. Kasama ka sa sa mga video call, sa mga meeting, tapos hindi mo kilala. Napaka-imposible yun. Maaring yung mga ibang taong bayan na walang alam sa takbo ng politika, lalo-lalo sa campaign, hindi nila alam yung mga ganyang bagay. Pero kasi yung sinasabi mo, kagaya namin, alam namin yan, napaka-imposible. Wala ka maloloko rito. Bakit po ang dami ng pictures ni VP if that is just one? Siyempre naman. Campaign yan eh. Talaga maraming picture dyan at nagpapapicture. Video conference. Isa lang ho ba yan o maraming video conference Kanina ang sabi niya, isa lang raw yan. yan? Hindi ko po alam kung... Yun tayo. Hindi niya raw alam. Hindi niya nga ni alam. Sa Facebook po yan ng ISIP Pilipinas nila nakuha. Hindi mo alam tapos nag-assume ka na sa Facebook isip yan ng Pilipinas nakuha. Eh ang picture na yan. Diyos ko. Pero yung original po yan, nasa main Facebook ng ISIP Pilipinas movement. Hindi ko po alam kung ba't siguro pinag-combine. Hindi po ko... Kanina sabi mo, isang picture lang yan. Ngayon, pinag-combine, hindi mo alam. Ano ba talaga? Pinaglololoko mo kami rito eh. Diyos ko, Madriaga. Nakulong po ako, hindi ko po ma-collect yung mga evidences. O dapat nandun ka na lang sa kulungan. Ba't kasi inistorbo yung pagkahimbing mo ron eh. Madam Chair, Up. Umextra si Congressman. Meron na habol. May nakalimutan si Madriaga. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang
Yun, isa pa yun Ito nung present niya ngayon yung mga picture na yan, dapat siya mismo ang nagsabi sa, halimbawa sa mga congressman na yan, na ayun nga po ako nagbigay nung painting na yun. Kung talagang siya nagbigay, di ba? Diyos ko, napaka ano lang yan kung yung mga small detail na dapat hindi niya namimiss niya. Di ba? Paano mo pagkakatiwalaan tong taong to? Hindi pa tayo dumadako sa kaso niya. Di ba? Di natin kino-question pa yon. Di ba? Bakit kailangan pang ipaalala ng isang congressman? Di ba? Kung talagang siya ang nagbigay. Di ba? Turo, nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Yun there's no painting in the picture. Bulag si madam. Honorable Sandani, is Meron po. there? Meron nga ni. Can we flash again? Hinigigil mo Sure. Where's the painting? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting Naalala niya. Congressman, naalala niya. Siya pala nagregalo nun. niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. Isa Hanep. po talagang Bigatin, Miss Scholar. Scholar, hanep. talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Sabihin na nating tinanggap ni BP na regalo niya nga yung painting, sa kanya galing, sabihin na natin. Or ipinabigay sa kanya. 'Di ba? Ipinaabot sa kanya kasi nga sabi niya siya raw nakadikit. Bakit siya lang ba ang tumatanggap sa panahon ng eleksyon ng mga regalo? 'Di ba? 'Yun ang tanong Si BP lang ba ang nireregaluhan? 'Di ba? Halos lahat naman ng kumakampanya, mayor, vice mayor, konsihal, senador, congressman, presidente, vice president, tumatanggap yan ng mga regalo. 'Di ba? Kasi kapag gusto ka ng tao, gusto ka niyang ma-appreciate, bibigyan ka niya ng regalo. 'Di ba? Part 'yun ng kultura ng mga Pilipino. 'Di ba? Hindi lang si BP ang tumatanggap. Sabihin na natin yung painting na yan na bigay niya, pinaabot sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun, close kayo. Kasi meron akong makakilalang politiko na nung panahon ng mga campaign, binibigyan sila ng mga porselas. Yan. Alam mo ba sa panahon ng campaign, suot nila yun maghapon. Hindi nila inaalis yun. Kasi yan yung paraan ng mga politiko para i-appreciate naman yung mga taong nagbibigay. 'Di ba? Yun. Next picture, please. Ang ginagawa nyo kasi connecting the dots na wala namang dots, na gumagawa kayong sarili niyong dots. 'Di ba? Kaya nagkakandabukol-bukol to si Madriaga kasi hindi niya alam yung sasabihin niya. Kailangan pa ipaalala ng mga congressman. Yan na. Next picture daw. Ay, sayang. Hoy, huwag kayo maingay. Huwag kayo maingay dyan sa likod ng camera. Rinig ko kayo. Ang ingay nyo, hindi na pa kayo Ipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, Teka. Babasahin niya muna. Di nga niya alam Papaliwanag niya pa.
I think yung isa sa mga main pagkakasangkot, no, ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng Easy Pilipinas. Yung Easy Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na May 4 po kaming ban. Ayan ha. Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot. Cheers. Ito na, panoorin nyo ito, panoorin nyo. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po sa, di ko po magkakamali, sa Norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Easy Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madiaga? Nanap niya rin, oh. Hanap. Ako Wala, po wala. yata yung nagpicture sa kanila pero may ibang kuha po ako. Aray ko! Hindi ka sigurado kung nandiyan ka. Okay. Pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Ay nako, Madriaga. Pinatatawa mo kami rito. Yan. Saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madiaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sana all. Sino po dyan? Sila po dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Kahit yung Nakalimutan pangalan. sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao, siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao, Pampanga po. Meron po kayong to? pangalan? Tagal ah. Nag-isip. Pineda po. Nag-isip. Teka. Pineda ba yun? Pineda nga. Pineda. Ang name po niya. Alright. Sige, singot pa. Puntahan nun natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign. Alam mo, dito sa ginagawa ni Madriaga, halatang hindi siya confident sa mga sinasabi niya. Mapapansin mo sa kanya na parang may pagkalito sa mga pahayag niya, 'di ba? Parang late na siya na briefing about sa mga sasabihin niya. Diba? Mararamdaman mo kasi yung kapag nakipag-usap ka sa tao, mararamdaman mo yung sinseridad eh. Yung instinct ng tao yun, hindi mo matatanggal yun kasi nasa atin na yun. Natural born. Mararamdaman mo kapag ka nagsasabi ng totoo yung tao. 'Di ba? So, kung kayo mag-decide kung anong sa tingin nyo yung sinasabi ni Madriaga. Pero sa akin, questionable yung credibility niya. Kasi hindi dahil sa may kaso siyang kidnap for ransom. Pero halatang scripted, halatang pambabagsak lang yung ginagawa ni Madriaga dito. Pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President.
Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito... Kapag sinasabi nilang ipaliwanag ni Madriaga, doon ang kinakabahan si Madriaga eh. Kasi hindi niya alam, wala sa usapan yun eh. nakalagay? Tignan mo, ang tagal mag-reaction. Tignan mo. Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni BP Sara para po ma-motivate sila na mismong si BP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po to kampanya. Hindi kampanya yan ha, sabi mo ha. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip. Saka kung titignan mo, may mga times na kahit na sobrang tagal, naaalala niya yung oras. Pero yung may mga picture din dyan na pare-pareho lang ng magkakasabayan ng date. Hindi niya naaalala kung saan lugar to, kung saan lugar yan, kung anong oras to, kung anong pangalan ng mga tao. 'Di ba? Napaka-imposible kasi yung ginagawa nito ni Madriaga eh. Yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka Bigating ka pala, may security ka. Tapos hindi mo kilala yung yung may-ari ng isang security agency. 'Di ba? Kasi kapag ka ganun, dapat kilala mo 'yun. Kasi contact 'yun eh. Kumbaga asset na 'yun eh. 'Yun yung pinaka kumbaga trophy na makukuha mo kapag ka sumama ka sa isang politiko. Magkakaroon ka ng mga kakilala, contact at kapit. Yan. Yan yung mga trophy na makukuha mo talaga. Real talk yan ha, hindi tayo nagbibiro dito. Yan yung mga trophy na makukuha mo. Tapos sasabihin mo, may security ka. Pero yung isang bigati may-ari ng security agency hindi pangkaraniwan yun. Mahirap kumuha ng mga permit sa security agency para ma-build mo yung negosyo na yon. Hindi mo kilala, leader din pala ni Sara yon. Diba? Napaka-imposible. Napaka-imposible yung sinasabi mo, Madriaga. po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi. Pero sino po yung katabi niya dyan? Si BP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi. Pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nakita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed that discharge para i-meet si BP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na alas 10 Paano magpapakita? Kwento mo lang yan. Diyos ko naman. po to ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Ayan na yung petsa. Panoorin nyo. Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Hindi niya mabanggit yung petsa. Tapos sasabihin niya, before pa yan. Diba? Hindi consistent yung pagbibigay niya ng information sa House. Kaya tinututulan siya ng ibang congressman. Yun yung pinupunto. Kasi kailangan kapag ka nagbibigay ka ng information, yun talagang credible, yung mapagkakatiwalaan. 'Di ba? Kasi hindi mo pwedeng gawin laro yan. 'Di ba? Buhay ng tao nakasalalay diyan. Kapakanan ng bansa ang nakasalalay diyan. Identify po kung sino yung lalaki na katabi ni Bibi Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni BP Sara. Oh. Special ka pa ha? Special ka. Dalawa na lang kayo. Sige na, okay na. Kind ng Baka may paggawa mo nga lang yan eh. Diba? Your words against his words. Her words pala. Sorry. Alright. We can go to the next slide. Allegedly yun allegedly. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madriaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? ay ito po yung hinanap, hindi ko po pero pag
Ano ba talaga? Yung hinanap pa, hindi mo ano. Yes ka naman. Kaka-recall ko po. Ito po yung pagdating ni BP Sara sa Matnog. Na nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po. Ang iniwan ko po doon yung presidente, si Polintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasinundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay, sino po yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin ni Presidente as much as possible, secrecy. Kung hindi ka nagpapakita sa kanya in public, bakit ka nandyan? Diba? Diba? Isipin mo. Diba? Diyan sa mga politiko na yan, mahalaga ang usapan. Mahalaga yung sinseridad ng usapan. So kapag kami usapan kayo na hindi ka pwedeng magpakita in public, bakit ka nandyan? Kalukuhan yan sinasabi mo na bawal ka magpakita sa kanya. Talaga, nagpapakita ka para mapansin ka. Diba? Yun ang purpose nun. Kaya lang po hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Kung wala kang plano magpakita, wala ka dyan. Real talk yun Kung wala kang plano magpakita, wala ka dyan. Alright. Kung talagang may totoo kayong usapan, wala ka dyan. Kasi irirespeto mo yung usapan nyo dahil tandaan mo, hindi pangkaraniwan tao yung kausap mo. Tumatakbong Vice President ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya mas irirespeto mo yung words nun. Kasi kapag ka napagkatiwalaan ka niyan, kasama ka sa pag-angat niyan. Next slide. Magkakaroon ka ng, sabihin na natin, bibigyan ka ng hanap buhay, trabaho, o tutulungan ka sa mga problema mo. Yun yung benefits. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si BP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Oh, tapos, Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayan po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photo. Excuse me, is that the video? Video po sir. Asan na yung video? nakalimutan niya ulit. Video pala. Kayo naman kasi, sabi sa inyo, igagay niyo yung tao eh. Wala namang video eh. May video po Do pati. we have a copy of the May- video? Happy birthday raw. May video po ba yun? Ato. Alam mo yung mga kakilala kong ang politiko eh. May nagpapa-video greet sa kanila. O isa-isay nila yon. O happy birthday sa ganito, wish you all the best, God bless, ganito, ganyan, etc. Pero hindi ibig sabihin nun, close sila dun sa tao na yon. Diba? Kasi yun, nire-respeto lang nila yung mga taong yun dahil yung mga taong nagpapa-video greet sa kanila, humahanga sa kanila bilang public servant. Yun kasi yun. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Oh, replay niya raw, replay, di niya narinig. Sir Ram! Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Alam ko na alias mo.
Sir Rambuto, no? Hindi ko po alam kung Di niya raw alam kung sino sumigaw ng Sir Ram. Tanong ka kasi ng tanong eh. mga isip Pilipinas Bicol. Ay si BP Sara po. Ayun, kinindatan. Sabi mo si Bibi Sara, sabi mo si Bibi Sara. Yung Kayo naman, binibigla nyo kasi yung tao eh. Pwede po paki-rewind po ulit. Rewind nyo nga ulit. Ulit, take two, take two. Take two, take two, take two. Ito, ayan. Ayan, Sir Ram, sino yon? Ah. Ayan na. Tama na sagot ah. Congressman ah. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? ako po, Your Honor, ako po, Madam Chair. Kayo po. For the last time, can we replay it? Hindi raw narinig. Sir Ram! Yan yung i-establish nila na magkakilala sila kasi alam mo kung bakit. Tinawag ni BP Sara eh. Diba? Tinawag eh, establish nila yun. Ay oo nga, magkakilala silang dalawa. I wish to place on record that there is a voice Oh, di ba? Sabi sa inyo eh, pe-place nga nila sa record machine eh. which says, Sir Ram, Sir Ram! on the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And Sabi ko nga sa inyo, it doesn't mean na kapag tinawag ka, kilala ka na personally. Kasi diyan, bilang pagrespeto sa'yo. Diba? Diba ako? Ako kilala rin naman ako eh, pero hindi nila ako kilala personally, hindi kami magkaibigan personally. Diba? O, kapag may ipapasuyo, tawagin ka. O, Sed, alam mo ba to ganito, ganyan, ganyan? O, pero, hindi ibig sabihin, magkadikit kami. Diba? Yun eh. during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga Confirm it. Oh, diba? Yun eh. identified the voice to be that of the Vice President. Vice While President. she's handing it to him. He being Sir Ram. Surround. That is for the record. Ito na. Maganda rin to, maganda tong part na to. Ano naman po ito? Hindi ko na po pero ito po Hindi nga niya maalala. yung sinabi sa ito ay opo na Ay, opo, naalala na. Alala niya kasi kayo eh, mamadali kayo eh. Nagpapasalamat lang po, Madam Chair, si BP Sara. Saan po siya nagpapasalamat? Sa akin po, ito po, Dear Dr. Madriaga. Sentool yata yan eh. Diba? Sentool yata yan. Sa lahat naman talaga magpapasalamat yan. Siyempre, lahat ng supporter pasasalamatan yan. Pati nga taong bayan eh. Diba? Diyos ko. Bakit po siya nagpapasalamat sa inyo? Hoy, Redon. Bakit nga ba? Yung sa pag-attend ko po sa inauguration niya. Hanep. Mabangis. Alright. Okay. Annex, this is the last picture. Ito na. Maganda rin to. Maganda rin yan. Panoorin nyo ah. Yan naman po. Ano po ito? Sa Bicol po yan, Yun. Di na niya alam kung nasaan na siya kasi buong Pilipinas sinikot niya eh. Ayun, kitang-kita may Bicol oh. yung ban po ng Bicol yan kasi nakamags po iba Hoy, yung mags na napansin. Aray ko. po yung sa akin dala ko. Iba-iba po ng gulong eh. Kaya Okay, mayaman. Okay.
Hindi po, nasa ibang sa Bicol po yan o sa Ba't di ka sigurado? Bicol ba o Naga? Kulit mo ah. sa Naga. Sa Naga po, o Camarines. Yung isip po doon, may sarili rin po silang ganito. Ang tinatanong, saan yan? Wala kami pakialam sa ban. 4 po yung binili kong ban para Oy, ikaw na mayaman. Thank you. Frances. So ayan, kakatapos lang yung ginawa nating discussion about sa impeachment hearing sa House of Representatives against BP Sara. Ayan. So, tinignan rin talaga natin yung credibility ni Ram Madriaga. Kung titignan nyo, napaka-inconsistent niya. Unang-una pa lang. Hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Kailangan pa siya i-guide ng mga congressman, 'di ba? Kailangan pa ipaalala sa kanya kung saan to, kanino mo binigay ito, ikaw ba nagbigay nito. Ayan, hindi siya talaga credible sa mga sinasabi niya. At merong isa ron na hindi ka panipaniwala. Nasa circle ka ni BP Sara, tapos hindi mo kilala yung mga kasama mo. 'Di ba? Napaka-imposible 'yon. Kasi alam mo, trophy yan kapag sumama ka sa campaign. Makikilala mo, magkakaroon ka ng mga contacts. Yan, trophy yan. Kaya ikaw napaka-imposible, hindi mo kilala. Hindi mo kami maloloko. Ayan, so hanggang dito na lang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik ng ating content. Ayan. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!